this meeting, sabi. Sabi kanino? Sinusubukan kong i-share. Nakasulat. Only Hindi ka host pwede can share? Hindi ka pwede ikaw lang. mag-share? Only host nga lang daw. May whiteboard pa pala dito eh. Eh di gagawin kitang host na dali. May whiteboard. Gagawin kitang host. Ayan o. Ayan, ayun yan, naka-host ka na. Tingnan mo kung pwede. Pwede. Okay? Share URL. Start recording or casting with Zoom. Pwede. Start now. Appear on top, Zoom. Narinig mo ako? Nung nakipag-usap ako doon sa katrabaho ko? Hindi ko narinig. Ay, ba't ganun? Nag-screen share. Ayan na pala si Aray o. Gagawin ko rin siyang host ha. Nasaan si Ara? Dito ako. Ba't hindi ko makita picture niya? Switch to gallery view. Yun, okay. Tatlo kami nandyan sa Mate Joyce. Tatlo tayo. So, Enyer, ikaw lang ang host ngayon. Ikaw na lang mag-host. Ikaw na Reclaim host. Okay. Okay, so ready na ba, Ara? Ara, ang asan tanong- yung screen mo? Ito, naka-on screen ko. Mo i-switch to gallery view mo, ate? Galing. Saan yun? Manage settings. Sa gilid. Hindi, sa gilid. Pag pinilik mo lang yung screen, nakasulat switch camera. Switch sa baba nun. Wala akong ganun eh. Baka kasi ako yung host. So, paano ko to yan? Hindi, tinanggal ko na eh, yung pagka-host mo eh. Ipaside mo yung cellphone mo. Paside mo. Lumabas si Ara? Wala. Kailangan nagsasalita lang. Ayan na. Nakita nyo? Ayan. Hindi, ikaw, sa'yo lang yan, yung screen mo yan. Kami, sa amin, iba. Okay. So, okay Switch na. to gallery. Hindi, nakikita ko. So, ang nagre-record ganito ang itsura. Oo. O sa screen ko, di ba? Oo. Siguro, yan yung pagka natapos nito, recording na, magkakaroon ng link. Sabay siguro kung kaya mong i-download yung link. Yung video Okay, dun so, sa link. ready na kayo ah. Ay, niya ikaw mag-intro. Ano ba yung intro? Hindi ko nga alam ang Dapat yung natural lang. Oo, pag-usapan. Sige. Ako mag-intro. Sige. 3, Okay, 2, 1. 1, 2, 3. Hello everyone. So today, meron po tayong i-discuss na topic na gustong pag-usapan ng mga kapatid ko na si Abby at saka si Akabati, AKBT. Ako daw po si AR at pag-usapan po natin kung ano yung quotation na o quotes na nakita niya sa kung saan man sa internet. So, makaiba nating i-post ngayon yan, mga Okay, i-share ko ang special request ko ni AKBT. So, basahin niyo. So, ang nakasulat po dito is maybe the journey isn't about becoming anything. Maybe it's about unbecoming everything that isn't really you, so that you can be who you were meant to be in the first place. This is by Paulo Coelho. Ayan. So, he's one of my favorite author.
Dahil ang dami niya nang nasulat, yung The Alchemist, isa sa mga favorite ko is Veronica Decides to Die. At saka marami pa ng mga inspirational na libro. So, ngayon ko lang po ito talaga nabasa, sinisendan nila to sa akin pero hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin nito. So, i-discuss namin kung ano yung pagkakaintindi namin. Yes. So, So, sino magsimula ang ka unang... na, ano ba yun? Ano ba para sa iyo ang So, sa message mo? pagkakaintindi ko, parang ang sinasabi is, ang paglalakbay mo ay baka hindi para sa'yo. Baka yung paglalakbay na yan ay para sa, paano kung para sa'yo, teka lang yung screen eh. Balik mo ulit kasi ako rin naguguluhan eh. Naguluhan ako bigla. Ang hirap pala mag-Tagalog. Okay. So maybe the journey isn't about becoming anything. So, Maybe ang it's about... sige, ano? Baka ang paglalakbay mo ay hindi mo dapat talaga ginawa. Ayun yung pagkakaintindi mo? Baka Ba't ka dapat, hindi ka tumatawa? baka dapat di ka na lang naglakbay. Kasi wala rin naman tutunguhan yung pinuntahan mo. Parang ganun yung pagkakaintindi ko eh. Hindi, ikaw naman, AKBT. Anong pagkakaintindi mo? Sabihin ko ibig sabihin yan, maging masaya ka na lang. Kung homeless ka, it's fine. Ito ako naman, ang pagkakaintindi ko dito, kasi sa buhay natin, di ba, we go to a journey. Tapos sabay, parang to become somebody, o ano yung gusto mong maging. Gusto mong maging doktor, gusto mong maging, kung ano mang gusto mong gawin, maging lawyer, o kung anong gusto mong patunayan sa buhay. Pero, ang sinasabi niya dito sa second part naman, maybe it's about unbecoming everything that isn't really you. So that you can be who you were meant to be in the first place. So, ibig sabihin para matagpuan mo kung sino talaga ikaw. Pero all along, hindi mo naman kailangan maging o become somebody. Pero kailangan mo lang gawin ay yung kung sino ka talaga nung una. Kunyari, mabait ka naman tao, tapos biglang, siyempre, kunyari sa karir mo, naging pulis ka, kailangan mong maging matapang o agresibo o ganyan. Pero all along, hindi ka naman talaga ganun. So, meaning to say, yung paglalakbay o yung finding who you are, it's not about becoming somebody that you're not. Kung sino ka talaga nung yung sa una pa lang, hindi ikaw, minsan kasi may mga taong nagbago na eh. Hindi yan yung nakilala kong tao, di ba, mga ganung bagay. So yun yung tingin kong sinasabi nito na the first place, siguro experiment ka, kilalanin mo kung sino ka para malaman mo yung buhay, part yun ng journey. Pero at the end of it all, baka ang ibig sabihin ng journey is kailangan mong tanggapin kung ano yung talagang kung sino ka nung una. Parang ganun. Hindi ba parang kasaya ng panahon, di ba? Parang bakit ka pupunta doon sa lugar na parang akala mo ikaw yun, tapos sabay biglang pagdating mo doon, ayaw mo pala tanggalin mo yung kung sino ikaw para makilala mo yung sarili mo. Di ba parang Well, waste of time? parang relasyon yun. Akala mo kayo, hindi pala. So, waste of time talaga. Di ba? Hindi pwede sa relationship hindi to siguro relationship sa sarili mo. Yan ang ibig Oo, sabihin pero nun. Hindi, kasi kasi parang ang ibig ko sabihin, di ba, parang ganun na nga. Di ba, pag nasa relasyon ka, akala mo kayo and all that, tapos ang ending hindi, nag-aksaya ka ng ilang taon, ng panahon mo. So, parang yun yung tanong mo, na hindi ba parang waste of time na gagawin mo yung bagay na hindi naman pala ikaw, hindi naman para sa'yo. paano kung talagang gano'n naman talaga ang dapat sa relasyon, di ba?
Ang layo ng ano niyo ng pagka-interpret sa napunta kayo sa relasyon. Ito usually ang mga ano ni Paulo Para may Coelho, pinagdadaanan ka ba? ang mga libro niya, mga sulat ni Paulo Coelho kung nababasa niyo. Kasi ako avid fan ako niyan. Yung mga ano niya tungkol sa self realization sa sarili mo, hindi yung sa ibang tao. Usually nga sinasabi niya yung wag mong isipin yung sinasabi ng iba, kaya hindi tungkol sa usually ang ano focus niya yung finding your self, parang ganyan. So yun yung tingin kong sinasabi niya na minsan kasi yung mga author magbabato ng ganyan yung parang nakakalitong mga ano mong ibig sabihin niya dito. Pero ang May sinasabi niya twist. siguro hindi yun yung journey pala para hindi maging kung ano mang gusto mong gawin. Pero all along pala, parang alam mo yung Wizard of Oz, Oo. Wizard of Oz. 'Di ba lahat sila may yung lion takot. Yung naghahanap siya ng ano ba yung hinahanap ng yung nung Tin Man, yung lata. Basta lahat Oo. sila naghahanap sila nung kulang sa kanila. Pero all along pala, nasa kanila yon in the first place, hindi lang nila alam. Yung parang ganun. So, anong tingin niyo doon? Basahin mo. Parang sinasabi mo greener is ano yun? Is always greener on the other side. Parang ganun. Siguro, the grass is greener on the other side of the fence, di ba? Yun yung isip. Kayo, ano bang tingin nyo? Kasi parang ang tingin ko sa pagkakaintindi nyo dyan, ang lalayo ng ano nyo eh. To keep off the grass, sabi. Keep off the grass. Ang lalayo nung nyo, explanation nyo dun sa sinasabi ng author eh. Para sa akin, is more of like finding yourself. Tapos, yung syempre magta-travel ka, di ba? Tapos alamin mo kung ano yung mga experiences mo and everything. Tapos, pagdating mo dun sa end, you just need to know kung ano ba yung mga gusto mong i-keep para malaman mo kung sino ka talaga. Kasi di ba, along the way, parang nawawala yung identity mo. Parang, hindi mo naman dahil syempre yung society, ito yung mga standards nila, kailangan nandun ka sa level na yun. Kasi at the same time, hindi ka pala masaya. So, tatanggalin mo rin yung ay, hindi ako yan, gano'n, gano'n. Yung gano'n, yung parang in and out na personality mo para to know kung sino ka ba talaga at kung saan ka magkakaroon ng peace of mind. Ayun ang pagkakaintindi ko dyan. Ikaw, Ara. Ako sa tingin ko, ano yan eh, it's about, tulad ng sinabi ni Kuya na, di ba tayo, but lahat, alos naman lahat mga ngarap eh, di ba? Mula pagkabata, gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan. And then, habang ginugusto mo yung makabot yung pangarap na yun, gumagawa ka ng mga bagay na paano mo maaabot, di ba? Pero, by the end of the day, minsan dumarating tayo sa time na i-question natin sarili natin na ito nga ba talaga yung gusto kong gawin? Ito ba yung gusto kong maging? Di ba? Oh. So, yun yung meaning no na paano kung dapat pakibalik Sandali. Pakibalik ka ulit. Nakawala na yung train of thoughts ko eh. Ayan. Ayan na. ano niya. Maybe it's about unbecoming everything that isn't really you so that you can be who you were meant to be in the first place. So kung ang ending pala stripper ka, go. Hindi, ito, bibigay ko yung life example ko, di ba? So, ako, syempre, pinalaki tayo ng, about money. So, lahat, sa Filipino culture, gusto nila maging nurse tayong lahat, di ba? Lahat tayo pinupush tayo sa nursing. So, syempre ako, people pleaser ako. Gusto ko rin maging proud yung pamilya ko. Talagang pinurso ko yung pag-nursing. Although, na-enjoy ko naman yung journey. Dahil ang dami kong natutunan. Kumahilig naman ako sa science. Pero at the same time din, sa back of my head din, gusto ko talagang sumali sa Armed Force. Kaya lang,
Si mama, di ba, ayaw dahil baka daw, alam mo yung mamatay, ganyan, ganun. Siyempre, people pleaser ako. So ako naman, kinaya ko yung pag-nursing, naging nurse ako, nag-practice ako for 9 years. Pero throughout my nursing career, napansin ko nagiging toxic yung mentality ko, yung parang hindi ako yung gano'n, yung may time nga na siguro sa burnout tsaka fatigue dahil alam mo naman tayo pag nagtrabaho talagang todo kumbaga masipag kung sa masipag kaya lang may toll na it takes a toll on you to take a toll na parang yung napapagod ka na kasi 'di ba sabi nila pag gusto mo yung ginagawa mo parang naglalaro ka lang. Siyempre ako talagang pinupush ko kasi may utang ako nun kailangan kong bayaran. So yung nung bayad ako ng bayad tapos nung nabayaran ko na, parang wala nang saysay, parang nawalan na ako ng Wala nang trip. drive, ng drive kasi nga ako alam ko sa utak ko nung Nawala na kailangan yung kong bayaran yung purpose. utang, oo ganyan. Ta's nung although nakapag-travel ako kung saan-saan, na-enjoy ko naman yung pera, pero at the same time yung parang parang masaya ka ba? Parang ano ba, healthy healthy ba yung utak mo? Hindi ka ba naging toxic? Yung hindi kasi hindi ako gano'n, eh, yung parang ayokong yung hinahabol ko is peace of mind, yun pala yun, peace of mind. Kung at peace ako sa isang bagay, sa nursing naman kasi exposed ka sa lahat ng dark side of humanity, lahat ng disorder, lahat ng pasyente maawa ka, maapektuhan ka, ta's kailangan ikaw yung mas matatag kaysa sa pasyente dahil hindi ka puwedeng umiyak sa harapan nun 'pag naawa ka, 'di ba, mga gano'n. Kailangan ikaw magbigay ng buhay. Anyway, so siguro na-drain ako dun sa gano'n na parang sabi nga nila parang alam mo yung sa Harry Potter yung mga Dementors, lahat ng kasiyahan mo sa buhay parang hinihigop ng trabaho mo, gano'n. So may time na nangyari yung COVID, nagkaroon ako ng mga pasyente din all along na nakita ko mga bata pa namatay, naaksidente, namatay o nagkaroon ng cancer, na marami pang pangarap sa buhay. Tapos meron part dun sa ospital namin na kailangan meron kaming personal connection sa pasyente. Kahit anong tanong mo, basta magkaroon ka lang ng personal connection. So yung iba tatanong niya, "Ilan ang anak niyo? Ilan ang anak niyo?" Ganyan, ta's ipapasa namin sa next na nurse. So ang personal connection ko is, he has 8 kids, kunyari gano'n. Ako naman ang minsan tinatanong ko, ano yung bagay na gusto mong ginawa noong bata ka pa o malakas ka pa? So karamihan sa kanila mga nagsasabi parang, I always wanted to join the armed force, kung ano mang branch. But sa tanong, ba't di mo nagawa? Kasi life comes parang kunyari nagkaasawa sila o nagkaanak, nagkaroon ng o na sa droga, ang daming mga dahilan. So the back of my head naman ng ko, sa utak ko sabi ko, ako rin gusto kong pumasok ba't hindi ko gawin? Kaya kasi may pera 'di ba, malaki naman alam naman natin malaki ang kita ng nurse 'di ba? Ta's dun ko rin na-realize na it's not all about money. It's not all about kung ano yung sinasabi ng pamilya mo, society na dito ka kasi maraming pera. Kailangan mo ring bigyan ng importansya yung mo, yung mental health mo, kung ano yung nadudulot sa'yo, kung masaya ka pa ba dun sa ginagawa mo. So, siguro may part after ng COVID, nagkaroon ako ng na hindi, tsaka yung kay daddy tsaka kay mommy yung nangyari, parang pakiramdam ko nun wala akong nagawa na parang nurse ako ta's parang ba't wala akong nagawa, parang sinisisi ko sarili ko in a way. So, nadismaya na ako and then sabi ko mag-try ako ng panibago para matutuhan ko naman yung ibang klase ng skills. So, Di, pumasok ako sa Navy. at least buti, nagawa mo yan, di ba? Kasi yung iba parang nag-give up na lang, di na ano. So, ikaw, nagkaroon ka pa ng chance na, last minute yung ginawa mong yan eh. Kaya mas okay dahil yung iba nakita mo yung nakausap ko nga doon sabi, hindi ko na nagawa dahil nagkaroon na ako ng asawa, nagkaroon na ako ng anak, dararat, di ba? Ikaw, you have that option. Through them, parang naituloy mo sa yung mga Oo. hindi nila nagawa.
Yun yung Alam ko nakita wala ko. pa alam ko wala akong pinagsabihan kahit kanino noon eh. Nung bandang huli na nung i-ship na ako. Tsaka ako sinabi sa pamilya ko kasi sa inyo dahil ang ano yun, ang waiting ko noon 6 months ano pa eh. Parang 6 months pa dahil nga may yung sa social security ko iba yung yung ano kailangan kong baguhin eh COVID noon lahat shutdown. So kailangan pero ikaw ang sinama ko noon, 'di ba? Ate Joyce, punta tayo sa ano. Oo, ako Kung, yung kung naghatid. sino lang kasi roommate tayo nun sa ate, sa mama ko punta tayo sa recruiter, Si 'di ate ba? lang sinama mo. Sa sobrang ayaw mo sabihin sa iba, iniwan mo lahat ng gamit mo sa racket. Saan? So, Sa yung, knuckle. Oh. Diba? Tapos si ate yun, Ara, tignan mo to. so, ito ang masasabi ko naman dun sa quotation na sinuggest ni Ara na gusto nating pag-usapan. Medyo masyadong mataas yung level ng quotation na yun. Medyo babaan natin next time. Hindi, Hindi tayo pero nalilito. kaya ako kinuwento yung ano ko man, experience ko. Parehas lang din yun dun. Kasi minsan, we're trying to become somebody na yung kumbaga yung tingin natin na we're gonna be a best version of ourselves pagka ganito tayo. Yes, pero tandaan mo, gawin mo pa rin kung saan ka yung sasaya ka tsaka yung panatag yung loob mo at may peace of mind ka. Kasi kung hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo, hindi ka tatagal sa ano, sa ginagawa. Paano mo malalaman na gusto mo yung ginagawa? Pagka gumising ka na kasi lahat naman ng trabaho may stress eh. May stress na kasama yan eh. Kaya nga trabaho, di ba? Siguro pagka yung you feel accomplished, tapos you feel like na parang sabi nga parang araw-araw ka lang na parang naglalaro ka lang. Dito kasi sa Navy mayroon kami mga drill kunyari may sunog. Kunyari yan. Kunyari may sunog. Oh, magsusuot kami ng ano pangsunog ganyan. Tapos kunyari may apoy papatayin namin ng ano ng fire hose. Gagamitin namin yung fire hose. O kunyari may dumating na may namamaril ganyan. Anong gagawin namin? So lahat kami meron kaming mga portion na mga trabaho kumbaga ikaw taga ganyan ka. No, pupunta ka sa armory para magsuot ng baril. So magtatago ka. May tumatawag sa akin ngayon. I-decline ko muna. Tapusin na natin ito Sige, kasi sige. haba na. More than Para yung ibang topic naman, mag-suggestion ulit tayo. Yeah. So Tapos, okay. Ingat kayo, okay? okay, sige. Bye! Bye. Sige, bye.